Nakunan ng kamera ang ginawa ng pusa ng gabing iyon sa isang sanggol. Nang iligtas ng isang pamilya ang isang pusa at iuwi ay hindi nila nasigurado ang magiging epekto nito sa kanilang bagong silang na anak. Kaya naman, ang ina ng sanggol ay nagkabit ng hidden camera para masubaybayan ang lahat at labis siyang nagulat nang mapag-alaman niya ang nangyayari sa nursery room ng kanyang anak tuwing gabi. Si Mr. at Mrs. Tate ay animal lovers na nag-aabang ngayon sa pagsilang ng una nilang anak. Sila ay may 2 aso na inaalagaan at isang pusa noon na ngayon ay pumanaw na dahil sa katandaan. Kilala na ang mag-asawa sa kanilang komunidad na talagang mapagmahal sa mga hayop. Ang 2 nilang aso ay parehas nilang naampun lamang sa isang rescue center kung saan madalas silang mag-volunteer. Kaya na mapag-alaman nila ang bagong dating sa center na isang magandang Siamese cat na nangangailangan ng pagmamahal ay hindi na sila nagdalawang isip pa. Ang yumaong pusa din kasi nila ay nataong isa ding Siamese. Kaya naman, pamilyar na sila sa tamang pag-aalaga ng ganitong breed. Ang rescue center ay natagpuan ng pusa sa isang malalang kalagayan at pinangalanan nitong Sapphire dahil sa maganda at makinang nitong mga mata. Nakita lamang si Sapphire sa isang sulok ng iskinita sa syudad, payat at nakakaawa. Isang taong nakatagpo dito matapos niyang bumili ng kape, kung saan parang nadama agad nito ang sakit na pinagdadaanan ng pusa. Dinala ng tao na yun ang pusa sa center, kung saan doon na napag-alaman ang mas malala pang sitwasyon na kinalalagyan ni Sapphire. Ito ay may bali sa kanyang ribs at gayon din sa kanyang pelvis. Kung paanong nagagawa pa rin ito na makakilos sa kabila ng lahat ay hindi nila alam. Ang teorya nila baka nasagasaan ito ng isang sasakyan at doon na nakatagpo ng masisilungan sa sulok na iskinita kung saan siya natagpuan. Si Sapphire agad sumailalim sa isang operasyon matapos ang ilang pagsusuri. Maigi na lamang at ang lahat ay naging maayos at matagumpay. Pinakalma muna nila ang pusa matapos yun at nilagyan ng ilang cast para hindi nito maigalaw ang kanyang mga napinsalang buto at mabilis itong gumaling. Pagkaayos ng pisikal na aspeto, ang emosyonal na bahagi ng lahat ang talagang nangibabaw. Ang mga staff at ilang mga tao doon ay nagpadama sa pusa ng kanilang pagmamahal at pag-aalaga. Pero syempre, ang pinakakailangan ng pusa isang permanenteng matitirhan, kung saan madadama nitong ligtas siya at hindi mapapabayaan. Dito na pumasok ang mag-asawang Tate. Kahit pa alam nila na magiging hamon na ito sa ngayon dahil malapit na silang maging isang ganap na magulang. Pwede ring ma-expose si Mrs. Tate sa risks ng toxoplasmosis na magiging delikado para sa kapakanan ng kanilang magiging anak kapag nagkataon. Nakukuha ito sa dumi ng pusa sa paligid na delikado para sa isang nagbubuntis. Maigi na lamang at si Mr. Tate ay desididong linisin palagi ang litter tray ni Sapphire para walang maging problema. Nang makita nila si Sapphire, talaga namang labis silang napaibig sa puntong nasasabik na sila agad na ito'y maiuwi. Ang pagbubuntis pa ni Mrs. Tate ay naging malaking tulong para kay Sapphire. Maaga itong lumiliban sa ilang gawain para mas matutukan ng pansin ang bago nilang alaga, pero marami pa siyang pupwedeng gawin. Sa tuwing walang kanyang asawa na abala sa pagtatrabaho buong araw, ay palagi na lamang siyang nalulungkot. Dito na umiksena si Sapphire kung saan ipinadama nito kay Mrs. Tate na sa bawat pagkakataon ay hindi ito nag-iisa at palagi niya itong sasamahan. Si Sapphire ay naibigan ng kanyang bagong tahanan kung saan nakakadama siya ng sobra-sobrang pagmamahal. Ang pinakapaborito naman niyang parte ng tirahan ay ang tiyan ni Mrs. Tate. Nakahiligan na ni Sapphire na palagi ang yakapin ng malaking tiyan ng kanyang amo. Nasasabik sa paglabas ng kanyang bagong magiging kaibigan. Kaya minsan naman ay pinapatong ni Mr. Tate si Sapphire sa kanyang katawan habang natutulog. Si Sapphire para sa kanya ay para lamang isang sanggol na nangangailangan ng palagiang kalinga. Nagpatuloy lamang yun sa bawat buwan ng pagbubuntis ni Mrs. Tate. Si Sapphire simula naman ang mapunta sa bago niyang pamilya ay patuloy na lumakas at mas lalo pang sumigla. Walang tigil sa paglalaro at ini-enjoy ang kanyang kalayaan. Nakasanayan na rin naman ni Sapphire na gawing una ng dibdib ni Mr. Tate at ang relasyon nila ay mas lalo pang gumaganda habang nagtatagal.
Nang panahon na para may panganak ni Mrs. Tate ang kanyang baby, ay mahigit 2 araw din siyang nawala sa kanyang tahanan. Sa kanyang pagbabalik, si Sapphire ay naging sabik na sobra at tila may nabago na sa pagkilos nito simula nang masilayan ang sanggol. Tila naging malayo ito sa sanggol na siyang umaagaw sa atensyon ng lahat. Dagdag pa na sa tuwing umiiyak ang sanggol, si Sapphire nagmamadali agad na nagtatago sa isang sulok na tila naiirita ito sa ingay na kanyang nadidinig. Naobserba naman ng mag-asawa ang pagkilos na ito ni Sapphire. Pero hindi na nila ito inalintana dahil sanay na naman sila sa mga hayop. Ito ay bago, hindi na tumabi pang matulog si Sapphire sa kwarto ni Mr. at Mrs. Tate. Nang mapansin yun ay labis na silang nagtaka at nangamba. Iniisip nila na baka nagustuhan lamang nitong matulog sa sala o magmatsyag sa bintana para masdan ang bawat aktibidad sa labas. Nagbago na lamang ang lahat isang gabi nang si Mrs. Tate hindi makatulog sa kalagitnaan ng gabi at nagpapaikot-ikot lamang sa kanyang kama. Naging irritable siya noon at naghahanap ng pagkain, kaya naisipan niyang pumunta na muna sa nursery room para mabisita ang kanyang anak kung saan meron siyang snacks na makukuha. Dito na nangyari ang hindi inaasahang sandali. Tahimik pa noong pumasok si Mrs. Tate sa kwarto para hindi magising ang kanyang anak. Dito niya naaninag ang anino ng isang nilalang na nakadagan sa kanyang sanggol. Agad na lumapit si Mrs. Tate ay napagkalamang ito'y si Sapphire lamang na bigla namang umalis at pumunta sa may sulok. Hindi naging magandang tingin ni Mrs. Tate sa pangyayari, lalo na dahil sa pagkilos na ginagawa ni Sapphire nitong mga nakaraan. Gayunpaman, matapos obserbahan ng kanyang anak, ay umalis na siya ng kwarto at nagsara ng pintuan. Nang siya'y mapahiga, ay hindi na maalis sa isipan ni Mrs. Tate ang kanyang nakita na labis sa kanyang nagpapabagabag. Inisip niya na baka tsumitsyempo na si Sapphire ng tamang oras para atakihin ang kanilang anak nang hindi nila namamalayan. Sa kabila ng masamang pag-iisip, ang sanggol ay mukhang maayos naman at walang galos. Mahimbing din itong nakakatulog ng walang problema. Dahilan para naisin niyang alamin ang buong katotohanan. Bumili siya ng hidden camera at nagkabit nito sa loob ng kwarto ng kanyang anak para malaman kung anong nangyayari doon tuwing gabi. Maging si Mr. Tate ay nagkaka-interes din sa nangyayari. Umaasa na lamang ang mag-asawa na hindi naman magiging kasindak-sindak ang kanilang masasaksihan. Makalipas ang gabi, kinabukasan ay sinuri na ng mag-asawa ang kanilang computer para panoorin ang na-record ng kanilang camera. Nag-skip sila ng nag-skip sa bawat clip, naghahanap ng kakaiba na pwede nilang mapuna hanggang sa makita na nila si Sapphire na pumasok sa kwarto ng kanilang anak. Natatakot man ay pilit pa rin silang nanood at nag-abang sa kung anong mangyayari. Maigi na lamang at naroon si Mr. Tate para pagtibayin ang loob ng kanyang asawa. Si Sapphire ay nag-ikot-ikot lamang sa paligid ng sanggol sa simula. Ilang sandali pa'y dito na ginawa ni Sapphire ang isang bagay na hindi inaasahan ng mag-asawa. Dumagan ito sa kanilang anak at agad itong niyakap. Niyayakap ni Sapphire ang kanilang anak. Kagaya ng ginagawa nito nung ang sanggol ay nasa sinapupunan pa lamang. Isang eksena na nakakaantig puso. Nais lamang na protektahan ni Sapphire ang kanyang bagong kaibigan habang silang mag-asawa ay natutulog ng mahimbing. Ang dalaway napatawa na lamang sa saya sa kanilang nalaman. Gumaan na rin ang kanilang loob sa bawat maling pangamba ng kanilang iniisip. Alam na nila ngayon na magiging maayos lamang ang lahat.